Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Human Rights Promotion. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Pinoso Cristo at gabayan ng kaliwanagan ng Dala Santa Maria, na sa isyong ating nakalap at babantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Ay hinggil sa issue ng we support police visibility and modern technology in police quick response. Yan. Ang Malacanang ay pinag-iibayo ang ating PNP na gamitin ang makabagong teknolohiya sa pagbabantay ng lansangan and for quick response. So, yan. Ito yung ating tinungyang topic na kung saan ay yung ating administrasyon, yung Malacanang, ating PBBM na dinadirektibahan niya yung PNP na pag-ibayuhin yung ating modern technology pagbabantay sa ating komunidad. So ngayon, maigting natin sinusuportahan itong hakbangin nito ng ating PNP na yung police visibility and yung pag-ibayo ng kanilang modern technology support para sa pagbabantay ng mga community. So ang ating PNP ay may drone at CCTV na ginagamit sa pagbabantay sa ating mga komunidad ayon sa ating PNP. At inaanyayahan nilang bisitahin ni VP Sara ang PNP headquarters para makita nito ang quick response na kanilang isinasagawa o mga hakbangin nila. Di umano ay pinuna ni Vice President Sara Duterte ang police visibility ng ating PNP under Chief PNP Torre ay makaluma na at nais niyang makabagong teknolohiya ang gamitin sa pagbabantay ng ating komunidad. So yun yung parang kritisismo ni VP Sara, bakit old na yung palalabasin mo yung mga pulis, parang old style na ng hakbangin ng PNP yung magbabantay na lipunan niya sa kabutang ng PNP para mabantay ang lipunan. Na kung saan mayroon naman tayong makabagong teknolohiya na ngayon na siyang gamitin sa pagbabantay sa lansangan. So, at yun nga, nabanggit na rin nga kanina, ayon naman sa ating PNP, hindi na police visibility, meron din silang modern technology support, kagaya ng CCTV and drones sa ating lansangan. So yan, at ngayon, ang Human Rights Promotions ay mariing sumusuporta ng mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. At sa isyong ito, we support police visibility and modern technology in quick response policing. So yan, sinusuportahan natin yung bangin nito ng ating PNP, yung kanilang police visibility and with support of the modern technology kagaya ng CCTV, drone, etc. na ginagamit nila. So sinusuportahan natin hakbangin ng ating PNP, particular sa ating Chief PNP ngayon, sa police visibility ops nito para mabantayan ang ating komunidad at paggamit din ng mga modern technologies such as CCTV yan, at drones yan. So ngayon yung police visibility ay malaking bagay sa hakbangin ng policing in protecting and watching community. Kung saan ang paglalagay ng pulis sa mga strategic areas o lugar at pagpapatrol ay madaling makare-responde sa anumang kriminalidad o kaguluhan, etc. etc. So police services, kung pagmumula pa sa mga HQ nila o precincts, ang mga pulis na doon sila tatambay, yung mga pinakakalat nila na yan, ay medyo nakakantala ito ng layo sa ating paningin sa lugar ng mga insidente o maaaring pangyayari na may mga krimen doon. So yun yung siguro ang paningin natin, yung kahalagahan noong police visibility, even ito ay typical na hakbangin ng ating PNP, ito ay hindi dapat mawawala. Yung police visibility na kanilang hakbang, even we're in the modern world na ngayon ng ating bansa na sumasabay na sa makabagong teknolohiya. So itong hindi nangangahulugan ay dapat nang tanggalin
yung police visibility in the area. Ngayon, dito sa ating parang napo na ngayon ni Bibi Sara, doon sa hakbangin ni General Torre, Chief Torre, ay pinag-ibayo niya yung police visibility, pinakalat niya ng lubos, parang nag-augment o sige, huwag kayong tumambay sa mga presinto, yung nasa assign for the police visibility, out kayo. Doon kayo sa lansangan para mga ganon, para mabantayan nyo ang lipunan for the quick response. Diba? So, yung ating pagtingin doon ay wala namang problema yon at yun ay magandang bagay para hindi dapat matanggal yung sinasabing makaluma na yon. It is a continuous, typical na dapat gawin ng ating PNP na mayroong police visibility. Kasi malaking bagay yon in protecting community with the police visibility in a proper visibility patrol nila. So, yan. Yung ang pagpapatrol nila ay malaking bagay din para ang presensya nila ay makadistract sa mga kriminal at makapagbigay ng secured na kalooban sa mga tao. So, magandang bagay kasi kapag merong pulis doon sa lugar, halimbawa, mataong lugar, halimbawa yung U-belt, halimbawa, kung may mga pulis doon, so medyo magaan ang loob mo ron dahil mayroon kang malalapitan na pulis instead na kung mayroon mang mangyayari na mga kriminalidad at madali mong malalapitan pag susumbungan mo para, ito mayroon pong ganoon. Or else, aside from that, ay kung magre-reklamo yung mga tao doon sa presinto, so halimbawa, near area agad yun kung strategic yung tinatambayan ng pulis doon sa, aside from robbing, meron tatambayan sila ng mga lugar, halimbawa sa U-belt, ay may lugar na para sa kanilang maaaring pwestuhan doon o postehan doon para mabantayan yung lipunan. Hindi kasi naman po pwede na basta sila babantay sa isang pribadong lugar o maaaring establishmento dahil sa nakakaano yun, maaaring makalabag ng karapatan for the privacy or etc. etc. Kaya siguro yun ay sa isang mahusay na strategic area in the community para mabantayan mo yung lipunan. So, yun ay malaking bagay na rin, halimbawa doon sa mataong lugar, para may iwasan yung mga krimen doon at madali sila makaka-respondent kung in-near areas doon, malapit. Instead manggagaling ka doon sa, halimbawa, sa isang municipality or sa isang city, kung doon ka manggagaling sa inyong mga sinasabing strategic precincts or mismong headquarters ng isang presinto sa municipality, maaaring malayo siya doon sa iba't ibang mga lugar kung malaki yung lugar mo, di ba? So ngayon, kung ikaw ay mayroon na nakakalat na mga patrol doon at mag-robbing, madaling mapupuntahan nila yon. Kasi kung mayroong, halimbawa, reklamo ka 911, so ikakalat niya doon sa mga nasa, halimbawa, area ng ganito. Halimbawa, tatawag siya doon sa, halimbawa, sa isang lugar, halimbawa, Metro Manila, 911. So mayroong kriminalidad dito sa bandang lugar na ganito sa Metro Manila. So ngayon yung SQ o headquarters ng Metro Manila, ikakalat nila doon sa lahat ng police visibility. Kung may radyo lang isang frequency, punta kayo ng etc. lugar, mayroong hold-upan doon, halimbawa, o mayroong patayan doon. So, makaka-respond agad sila for the near area. Kaya doon ka nagagaling ka sa doon sa inyong HQ, o sinasabi nga natin, kung meron man silang strategic reason doon, pero kung nakakalat na, malapit ka na lalo doon sa mga lugar na kung saan ay hindi ka nakatambay doon sa presinto. Halimbawa, may mga 5 kayong tao, o mga 3 patrol car. So kung ikakalat mo yon, kaysa nakatambay ka ron, at isang robbing, so mas maganda, di ba? Kung ikakalat mo yung 3, halimbawa. So mas magandang madaling response kung tatawagan sila. So yun yung ating paningin doon. Na kaya hindi dapat tanggalin yung police visibility o patrol at hindi basta nasa SP lang o presinto pagtatawag sa pupunta, di ba? So kung at yun ay nakaka-distract kung may mga pulis doon sa area, nakaka-distract sa mga kriminal yun eh. Na gumawa ka ng krimen, may pulis, no, di ba? May madidistract siya gumawa ng krimen. Magandang bagay yun para sila malalapitan din. Halimbawa nga,
Yung sa traffic, simpleng-simple. Kapag sinasabi may blue boys, hindi sila makagawa ng yung mga motorista na mga medyo salbahe, hindi sila makagawa ng mali nilang ginagawa sa kalsada kung mayroong mga SPG doon, mga blue boys, yung mga nagka-traffic doon. So kung mayroong ganon, hindi sila nakapag-unload load doon sa bawal or mag-violate yung traffic rules, etc. na ginagawa doon sa kalsada. Diba? So ngayon, kung mayroong nakakalat ng mga SPG, hindi ka basta makagagawa ng mga violation in the road. Kasi nga mayroong mga pulis doon. Diba? Kesa kung wala, nagkakaroon ka ng violation, so nagkakaroon ng mga disgrasya, etc. So ganun din lang kasimple yung police visibility for the watching the community for the peace and order. So yun. So ngayon ay yung mga CCTV at drones ay malaking bagay din na magagamit na suporta sa kanilang pagbabantay upang on the acts na makukuhaan ng krimen ay mare-respond yan agad aside from the complaints at tawag ng mga tao. Yung ang 911 at iba't ibang hotline ng PNP ay siyang modernong nagagamit to respond quickly. Dahil sa hindi isang telepono lang ang gamit dito, hindi may control center na sila. Gumagamit din sila ng internet sa reporting at complaints, receiving and actions. Yun. So kaya yung ating PNP, according to them, meron din naman daw silang CCTV and drone. So yan. So ngayon ay malaking bagay, kagaya nung yung sinasabi ni BP Sara na kanyang komento. Siguro hindi lang siya aware na mayroong ginagamit din na modern tech yung ating PNP para may quick response. Yung kay Pangulong Duterte noon ay yung 911 ay mayroong kakibat din na yata yun na yung ilang mga CCTV. Siguro yun. Ewan ko kung gano'n. So pero yung sa PNP ay mayroon silang kakibat na CCTV drone para sa quick response. Tapos yung mga barangay din, meron din ganyan yung iba't ibang barangay. Kaya lang not fully all barangay meron. Yung mga mayayaman, yung meron mga barangay na meron kakayanan para maglagay ng CCTV dun sa area, meron maganda nakaka-respond sila. Pero yung police natin, ganun din. Meron din. Ngayon siguro yung sinasabi nga ni Bibi Sara at pagsagot ng ating Malacanang diyan, na pag-ibayuhin ng PNP yung modern tech. So sinusuportahan natin din na yung kay Bibi Sara na pag-ibayuhin modern tech at gamitin ng debusyon kasi yun ay suportang mata nila in yung pagbabantay ng ating community kasi may control center yun At the same time siguro isama na rin nila ron yung police na nasa patrol, dapat mayroong yung kinakabit na yung CCTV yung sa personal ng mga pulis. So dapat kasama na rin doon sa control center nila sa yung may CCTV, pati yung sa pulis meron yung body camera ng pulis. Dapat sa control center monitor din nila yung galaw ng pulis nila. Kung saan tumatambay yon, anong ginagawa nila. So mayroong body camera yon na dapat palagi nakasuot sa pulis. So nababantayan ng ating control center yung mga pulis na nakakalat doon. Isabay na rin siguro nila yung ganong kanilang pag-ibayuhin din nila yung kanilang capability na yon. Kasi marami din pinirocure na CCTV camera sa ating mga pulis. Pero sana mabigyan din yung mga nagpapatrol na gano'n ng CCTV camera para nakukunan sila yung kanilang ginagawa yung pagbabantay ng lipunan at yung nakikita yung kanilang response sa mga CCTV camera nila. So yun, sana pag-ibayuhin yun at hindi lang yung tuwing may operation na halimbawa mayroong aarestuhin, mayroong re-respondihan na ilang mga kaguluhan na saka lang gagamit ng CCTV. So pati rin siguro yun, yung nagpapatrol na yan all over the Philippines, lagyan ng CCTV sila. Kung ganun karami yun, lagyan ng lahat sila. Yung gumagamit ng mga patrol cars. Parang sa US, na meron silang mga ganun CCTV camera para or meron din sila sa dashboard nila para kapag sila ay umuhuli na sige tayo aside from gagamitin lang yung kapag may arrest din ka, hindi doon sa patrol. Usually sa US may ganun, meron sa patrol. Gamitin din ng ating para mas malaki yung nagagawa at may natatrabaho ng mabuti yung control center nila. Aside yung paggamit nga ng modern tech
yung CCTV ng bawat lugar, mga mataong lugar, pati rin yung sa pulis, yun. At pag-iba yun nila kung paano nila yung magre-respond na gano'n, yun, ganyan. Aside from that, iba pa yon siguro marahil o pwedeng isama na nila sa 911 yun, na aside from tatawag sa 911, ay ay tatawag ng mga tao sa 911 para responde. Ngayon kung yung 911 ay nakamonitor din sila sa mga ganong klase ng CCTV, maaari pwede na rin isalin nila roon or iba pa sa CCTV na para kung sila ang makakamata ng mga krimen doon sa kanilang CCTV, sila yung kukontak ng mga pulis nila kung sa area ng mga municipality. O pwedeng ganun. Or else, sa 911 na sila magkaroon ng mga CCTV para ma-monitor din double from them. Sila yung makakakita from the CCTV, kanilang i-report doon sa respective municipality para aksyonan. Diba? Aside from call na tatanggapin nila from the sa mga tao na mayroong gulo o may krimen na nangyayari doon para respondihan ng ating pulis. Diba? So yun. Kaya tayo ay yun. Mahiting natin sinusuportahan yung police visibility na yan at maging yung siyempre ang gamit ng modern technology as support doon sa pagbabantay ng ating lipunan. Kasi hindi dapat mawala talaga yung police visibility. At ang pangalawa nga, yung support ng modern technology na yan, CCTV and mga iba't iba yung kagaya ng drones. So, yung kay BP Sara, siguro hindi niya dapat baliwalain na yung hindi tanggalan, hindi sa kanyang pananaw na hindi niya dapat tanggalin yung patrol ng mga pulis at CCTV lamang ang pakalatin doon sa area o sa ating community kasi kailangan talaga yung pulis meron naka-deploy doon sa iba't ibang area, hindi andun lang sa munisipyo halimbawa or ilang mga strategic presence nila. So, meron kasing satellite presence yung mga yan para doon sila tumambay. And then meron siguro schedule o kasi yung ating pulis naman ay iba't iba yung trabaho, meron sa patrol, meron sa investigation, meron sa arresting, mga ganon, diba? O meron sa iba't ibang mga halimbawa sa cybercrime, meron sa tinatawag natin halimbawa AKG, yan, meron sa PDEA, mga ganun mga bagay na trabaho. Iba yung sa patrol, iba pa yung sa patrol na pinapakalat. But usually, kasama doon sa PNP service and kanilang hakbangin sa pagbabantay ng lipunan mula sa iba't ibang trabaho, yung patrol, di ba? So, hindi dapat tatanggalin yung patrol. Kasama kasi yun na quick response, di ba? So, kung hindi basta nakatambay sila as for the police, for the quick response, nakatambay lang doon sa munisipyo, mga presinto. So, kapag may tawag, lipad agad sila doon para respondihan. So, kung nakakalat na yon, so medyo mabilis yung mas mabilis. Sa tingin ko, mas mabilis siya kung susukatin mo yung mga areas kapag nakakalat ka na ron. Kaya sa halimbawa yung 3 patrol car nasa munisipyo, kapag tinawag ka na medyo malayo, isibad ka malayo yung Pero kung nakalagay na doon sa mga area na yon, malapit na, di ba? Yung mga pulis. Kahit naka-patrol pa sila ron, medyo malapit-lapit na siguro kung nandoon kasi isang magandang But yung atin naman mga pulisan ay gumagamit din naman ng mga presinto, yung mga satellite precinct na strategic din doon sa mga lugar para madali na rin ang mas-respondehan yung ating mga mga tawag sa kanila. So ngayon ay naglunsad din ang PNP ng mga app sa Metro Manila na maaaring makunan ng mamamayan sa mobile devices nila ang anumang krimen na ito at ito ay naka-live view sa control center nila to make quick response and gumagana pa ito at pagganahin lubos as additional to our quick response. So yun, natatandaan ko, may napanood ako na pinalabas ng ating PNP sa Metro Manila yata yun, Quezon City. Basta Metro Manila. Hindi ko lang masiguro kung alin doon sa Metro Manila na particular city. So ngayon ay naglunsad sila ng app na halimbawa i-download mo sa yung
cellphone, kapag nakakita ka ng krimen, kunan mo dun sa app. Meron control center, naka-view sa kanila yun, marerespond yan agad nila ron. Na mula dun sa app na iyong ibinuview. So parang, ewan ko anong connection nung para pagka naka-view ka na, siguro kumukonect agad doon sa mga apps na halimbawa kapag ikaw ay may kumuha, so nakikita agad doon yung ano. So nag-test nga sila roon na madali na marerespond yan. Sana napapagana pa yon at yun ay tangkilikin ng tao. Kasi maaaring ang tao hindi tinatangkilik yun. Kasi nga medyo syempre nagdududa rin siguro yung iba para hindi nila matangkilik yung ganun. Meron kang app ng PNP para kung ikaw ay concerned citizen, makukunan mo yung mga halimbawa kriminalidad na maaari mo marespondan, hindi mo naman kayang awatin, kuna mo na lang. So sa control center nila ma-action na agad nila. Tsaka ebidensya, di ba? Pero maganda yon. Sana pagtiwalaan ng ating kababayan yung PNP para mapalawak pa nila yung kanilang ginagawa. Kasi ayun din ay ating proposal sa PNP yung ganong style ng kung paano more from the operation ng ating PNP, may control center, aside from quick response na ganon. Kasi may proposal tayo sa PNP. Sa ating anti-crime promotion naman, yung naka-body camera, yung mga taga-PNP, tapos may control center. So kapag may operation sila, nakikita ng control center yung kanilang operasyon. So pwedeng makatulong yung control center doon sa kanilang movement or doon sa operation nila from the control center. Parang napanood natin sa sine mga ganun. So ngayon ay malaking bagay yun. Aside from the quick response na ginawa nila doon sa app, na pag kinuha na ng mga tao, ay ba nag-download ka sa app mo ng kanila, pag kinuha mo, magre-reflect yata sa kanilang control center yun, re-respond yan nila kapag gano'n. So kaya siguro pag ibayuhin din yun, pagtiwalaan, naklilikin para makatulong doon sa yung mga taong mga concern in our society para maganon, di ba? Para makita ngayon yung siguro yung iba na nagdududa baka may additional intelligence, so yung cellphone mo mababantayan ng PNP. So yun ang sana hindi naman ganon. Pagtiwalaan natin sila na yung PNP ay talagang tutugon doon sa yung concern at hindi yung magalugad din sa loob ng cellphone mo, yung mga apps na yon, di ba? Parang gano'n. So ngayon ay ang mahalaga dito ay ang makaka-receive na PNP personnel in the area o yung patrol ng notification or call ng control center nila ay mag-respond agad. Aside na sila nga ang makatisod na mga kriminal sa kalye. So yun ang mahalaga doon. Yung pinakalat mo, talagang re-receive ng call, di ba? Kung sino yung nandun. Di ba doon sa area, alam mo, may 3 pa ron tao. Kapag nag-notify ka, mayroong sa area nyo, meron nangyayaring kaguluhan dyan, so respond, di ba? Hindi respond. So, alam mo na agad kung anong, kung may CCTV yun, malalaman mo agad kung anong ginagawa ng mga polis na yun. Bakit hindi respond yung 3 na yun, doon sa kaguluhan na yun. So, kaya kung yun ay, kung meron ganun, makaka-respond agad sila doon. Diba? Or else, kung halimbawa, nandun sa, nandun sa presinto nila, o headquarters, hindi siguro gagamit ng CCTV kung nandun sila ron. Gagamitin lang yun paglalabas sila, diba? So ibig sabihin, kapag hindi ginagamit yung body camera nila, nandun sila sa loob ng presinto. So, diba? So ngayon, kung nakakalat ka, makikita mo agad ang ginagawa nila. Pagka, halimbawa, alam mo agad kung sino yung re-responde doon na mga tao mo nandun sa area yun or patrol mo na nag-roaming, di ba? So may CCTV camera sila, may dashboard yung kanilang Kung may control center kasi, monitored mo agad yung ginagawa ng PNP in the area. Kung may kaguluhan doon, di ba? So, napakaganda kung ganun yung gagawin ng ating. Sana masisita mo agad sila kung hindi sila na-responde. Kasi pwede mong tukuyin yung isang CCTV ng isang pulis para masabihan mo siya, action ka dyan, hindi ba sa isang linya ng radyo kakalat sa lahat ng naka-area, may kaguluhan dito, pero responde kayo, di ba?
pero kaya mong tukuyin yung pulis na ano sa area na with CCTV. Pero siguro matutukoy mo rin naman yun in the area kung doon sila nakatoka. Dito ka sa ganun. Depende doon sa uh, yung availability ng mga pulis doon sa nagre-responde. Kasi kung ilan lang yung nasa munisipyo, halimbawa, alam mo, sila lang yung re-responde ko. Iba yung marami na pwedeng magkalat doon. Diba, lalo sa Metro Manila. So marami ang nagkalat na pulis na papatrol doon. Diba? Kanya-kanyang area. Mga ganon. So dapat both gumagana ang police visibility at mga modern tech to guard the community. So parehas na gumagana yung police visibility. Hindi dapat natin tanggalin yung old method na yon na police visibility in the area. Kasama yun. Kasi yung police visibility, isang ano lang yan, sa ating paningin, parang isang division lang ng kanilang trabaho in policing, yung mga yun yung mga nagpapatrol na hindi rin naman siguro sila yung investigador para magpatrol na ganun. Iba yung ginagawa ng investigador, mga nasa halimbawa anti-kidnapping, iba magkakaiba. Ngayon, yung limitado nga lang yan, pang malalaki lang yan, aside or pang national, halimbawa, aside from gagawin ng isang municipal, cities or local, na yun, kung ano yung division na ginagawa nila, o ito, anti-homicide, or homicide section, patrol section, di ba, may mga ganun. So, may mga trabaho naman yan. So yan, so we hope ang karapatan ng mamamayan ay patuloy na respeto o sundin ng ating PNP. Ang human rights in protecting the people or maintaining peace and order sa police visibility. Yan. At paggamit ng teknolohiya like CCTV at drones I will hope hindi ito makalabag sa karapatan like right to privacy or iba't ibang related rights in this scope. On the other hand, human rights-based policing ay huwag kalimutan. So, yun. So, yan. Huwag kalimutan ng ating PNP, human rights-based policing doon sa police visibility and using modern technology doon sa ating paggamit ng modern technology and police visibility ay huwag kalimutan yung human rights-based policing o karapatan ng pantao na maaaring malabag using that kind of modern technology or hakbangin ng police visibility in the area. Parang ganun. So, dapat ay mahusay yung paglalagay ng drone or CCTV kung paano paliliparin yan. At yung CCTV kung paano saan nilalagay yan. Yung drone kung paano paliliparin, ay baka naman yung drone nakatapat lang sa isang civilian. Nilalabag mo right to privacy at harassment na maaaring mangyari doon. Hindi pinakover mo yung buong area. Aside from that ay yung CCTV dapat nasa mahusay ng mga lugar. Halimbawa doon sa panulukan ng crossing, halimbawa sa Metro Manila, U-Belt, mga ganon. Halimbawa sa Medjola, usual po pwede mo lagyan ng CCTV yun. Nakalagay siya sa mga area or iba't ibang mga area na po pwede yung CCTV. Pero baka nakatapat doon sa isang establishment o bahay, no, problema man na ngayon. Baka may nilalabag kang right to privacy ron o etc. ng karapatan. So, maging mawasay ating PNP to avoid violating human rights using CCTV or modern technology. Even doon sa police visibility, baka naman tinatambayan mo yung pinopostehan mo na para mabantay mo lipunan ay yung bahay ni Juan, di ba? Ni private person. So, yun ang problema dahil pwede ka makaharas doon o pwede ka makalabag ng privacy ng isang tao, di ba? Alam naman ng ibang pulis yan. So, yun. Kaya pag-ibayuhin na at paalalahan ng ating PNP yung karapatan na maaari nilang malabag for their police visibility. Kung paano nila gagawin yun, di ba? Yan at we hope ay hindi nila nalalabag ang human rights in policing. So, human rights-based policing is always kakibat nila in policing para walang tao na malabag yung karapatan o lalo na siyempre mga inosente na nalalabag yung karapatan for policing. So, yan. At maging yung mga act of crimes
na mga suspect ay may karapatan sila para hindi basta kung paano sila huhulihin o ikukulong. Hindi basta yung mga suspects lang na kung paano ilalapat yung karapatan habang yung suspect ang pinag-iinalaan ay kanilang anas na particular. Siyempre, mayroon kang search warrant, mayroon kang arrest warrant bago mo lapitan yung isang tao or kung paano mo i-check sa pamamagitan ng halimbawa sisitahin mo ang isang tao kay nahinala, di ba? So meron tayong human rights at meron tayong protocol yung ating PNP. Kung paano gagawin para hindi nalalabag yung karapatan, kung paano mo sisitahin yung isang tao, arestuhin, di ba? Mga ganun, pagbabantay mo ng lipunan at kung may suspect ka, halimbawa, sa hinahinala, yan, ibang mga ganun. At yan, ibang mga bagay na hindi nalalabag yung karapatan. So, yan. So, yan. At syempre, hindi gagamit ng excessive force. Halimbawa, ay act of crimes, nakaguluhan. So, hindi gagamit ng excessive force. Depende dun sa kanilang ginagawa. Kung halimbawa, ganito lang yung ginawa, don't use excessive force. Halimbawa, gano'n. Siguro, kung binabaril ka, okay, maaaring gamitan mo rin siguro ng baril. At dahil binabaril ka na, to protect yourself and the people, the community. Ngayon, syempre, sinanay kayo sa barilan. So, alam mo kung paano natatamaan yung mga bumabaril sa'yo. Pwedeng patamaan mo sa mga bagay na sa parte ng katawan na kaya mong makuha lang siya, ma-prevent mo lang sa pamamaril. Halimbawa, kung namamaril siya ay maaari patamaan mo kamay para hindi na makapamaril siya. Kung gano'n ka kagaling sa pagsasanay ng pakipaglaban, doon sa mga ganong klase ng at least you get him alive in the use of force, di ba? Ganon, kung mayroong enkwentro, di ba? So, maging magaling ating PNP. Kung marating sa punto na ganon, yung paggamit ng force ay siyempre wag basta-basta gumagamit ng excessive force, lalo na mabababa yung mga krimen, di ba? Or else, dinampot mo na, masama na gagawa mo, Google Pay mo pa, salvage mo, halimbawa mga ganon. So, yun, sana ay patuloy na respeto ng ating kapulisan o ng government, yung karapatan ng mamamayan in maintaining peace and order o kapayapaan at kaayusan. So muli, maliwanagan ang ating banal na Santa Maria, Panginoon sa banal na Espiritu sa banal na Santa Maria ang ating bansa mula pamahalaan at lipunang Pilipino. Yung pamahalaan, mamahala na mabuti, matubid, tugulin yung karapatan ng tao, patas ng justisya, iwasan yung pang-abuso, korupsyon, yan. Pang-abuso, yan. So, yung atin namang mamamayan, iwasan yung paglaban sa pamahalaan, paglabag sa batas, suportahan yung mabuting pamamahala, suportahan yung human rights, implementation of the human rights, suportahan yung patas ng justisya sa ating pamahalaan, at sa gayon makapamumuhay tayo ng mapayapa, patas ng justisya, ayon sa karapatan. So, maunlad na mga pamumuhay tayo at higit sa lahat ay makapanampalataya tayo na lumos sa ating banal na Panginoon Diyos, mula sa ating banal na Panginoon sa Kristo o ano man yung ating pinaniniwalaan na tayo ay na re-respeto ang ating karapatan at maunlad at mapayapa tayo ng pamumuhay. So, yun. Muli magandang hapon sa inyo lahat at sana ay nakapagsabuhay naman ang human rights promotion sa hinggil dito sa karapatan ng tao mula dito sa issue natin tinungyan sa police visibility and paggamit ng mga modernong teknolohiya in pagbabantay sa ating lipunan. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.